kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din niya ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami na isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita na siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ng napakaraming tao anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, at sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang request ng mga Israelita.
sa Diyos na sinabi nila kay Samuel na propeta ng Diyos. Ang request nila ay magkaroon sila ng hari na mamamahala, gagabay sa kanila. Sa unang dinig ay parang wala namang mali sa request na ito. Pero kung susuriin po nating mabuti ang pinakadahilan, doon natin maispatan ang malaking kamalian. Sapagkat ang sabi nila ay gusto nilang magkaroon ng haring mamamahala sa kanila tulad ng sa ibang bansa. Sa makatuwid, nainggit sila sa iba. Sa makatuwid, gusto nilang tumulad sa iba. Sinala lang daw yata yung walang hari na sa kanila'y namamahala. Ang problema dito ay nakikita lang nila yung meron ng iba na wala sila at hindi yung meron sila na kung tutuusin ay hamak na mas mahalaga pa sa meron ng iba, yung meron sila na wala naman ang iba. At ito yung sila lamang sa lahat ng mga bansa ang sumasamba sa nag-iisa at tunay, totoong Diyos talaga, kay Yahweh. While all other nations worship fake gods and goddesses, Israel worship the one and the true God who had been ruling them, guiding them, protecting them, fighting and providing for them. Kaya sa totoo lang, meron na silang hari ang Diyos. Na kung tutuusin, pagsamasamahin naman, lahat ng hari sa buong mundo, hindi sasapat kahit katiting man sa paghahari ng Diyos. Na kung ang kanilang mga hari, Diyos-Diyosan, ay pinagtatayo nila. We're speaking about other nations, ng mga kapilya, ng mga statuma, ng mga imahe. Ang Diyos at hari na meron sila ay nagmamay-ari ng buong mundo, ruling heaven and earth. Ang mga hari na meron ng iba ay hari-harian lang, kunwa-kunwarian lang, sapagkat ang lahat ng paghahari ng mga yan ay may hangganan. Pero ang paghahari ng kanilang hari, ang Diyos na si Yahweh, ay walang hanggan. Yun ang ikinalulungkot ni Samuel na hindi nakita, hindi na-realize ng kanyang mga kababayan. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nila. Palagay ko ay maitutulad natin, maisisituate natin ang pangyayari sa ating unang pagbasa sa sitwasyon natin ngayon, batay sa mga clamor, sigaw, hiling ng maraming tao hinggil sa pag-abolish o pag-water down sa stand ng simbahan against contraception, even abortion, same-sex marriage, divorce. Mayroon akong nabasa kamakailan na even within the church, mayroong move na sana'y payagan na raw mag-asawa ng mga paring Katoliko. Alam po ninyo, these are all clamors para sa simbahan na sundin na yung sinasabi ng iba. Makiuso na sa iba. Baliin na, i-abolish na yung stand against all this dahil ang mga laws daw na sinusunod ng simbahan ay obsolete na. Hindi na nakatutulong, hindi na nakakabagay o sumasabay sa agos ng kasalukuyang panahon. Kaya marami na raw na Katoliko ang nahihirapan. That is why marami na rin daw bilang ng mga Katolikong umaali sa simbahan. Walang basic na sagot dito ng mga lingkod po ninyo ay yan namang stand ng simbahan against death penalty, abortion, contraception, divorce, same-sex marriage na yun, etc. Ay, hindi naman galing sa amin. Hindi naman trip-trip namin yan. Hindi naman dahil gusto lang namin yan. Ito ay gustong kalooban
ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ayon sa turo, halimbawa, diwa na ipinakita niya. Kaya naman kung ang stand ng simbahan ay ating tatanggihan against sa mga yan, at sa halip ay sasalungatin pa natin ang mga yan, tama na malulungkot po kami ng mga pari ninyo. Pero we can imagine God telling us yung sinabi niya kay Samuel sa ating unang pagbasa, nang ayaw pasakop sa kanya mga Israelita na piniling bayan niya. Sasabihin sa amin ng Diyos ay, huwag kayong malungkot mga pari ko. Dahil hindi naman kayo ang inaayawan nila, kundi ako. At narinig po natin sa ating unang pagbasang babalaan ng Diyos kung tayo magkakaganito. At tulad ng mga Israelita sa ating unang pagbasa, yung pinasabi niya sa kanila through Samuel, ay para bang sinasabi rin niya sa atin kung tayo ay hindi pasasakop sa paghahari niya. Ilan dito ay ang sabi sa ating unang pagbasa, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin ang mga anak ninyong lalaki para gawing kawal at makipagdigmaan. Ang mga anak ninyong babae naman ay gagawing tagagawa ng pabango, tagapagluto ng tinapay. Kukunin ng magiging hari ninyo ang pinakamaganda ninyong bukirin, pati ikasampung bahagi ng inyong ani. Gagawin kayong alipin ng mga hari ninyo o pipiliin yung hari. At pagdating ng araw na yon, ay dadaing kayo sa Panginoon dahil sa inyong hari na kayo na rin ang pumili. Sa makatwid, mayroon daw masamang mangyayari sa atin. Kapag ang pinili nating maging hari sa buhay natin na hindi ang Diyos, kundi ang iba, mga bagay, mga tao sa ating buhay. Mga bagay o tao sa ating buhay na wala sa ating pakialam. Kung meron man, pag nagkagipitan, tayo ay kanilang tatalikdan, pero hindi ang Diyos. Kaya kung may mangyari mang masama o hindi maganda sa buhay natin dahil hindi tayo napasakop sa paghahari ng Diyos, hindi dahil sa parurusahan tayo ng Diyos, kundi tayo ang parang magpaparusa sa ating sarili dahil nagpaubaya tayo sa paghahari ng iba at hindi sa paghahari niya. May mga nagsasabi na kung ang naging presidente raw natin ay si then Vice President Lenny ay magiging mas maayos at mas maganda ang buhay ngayon ng maraming mga Pilipino. Well, debatable yan. Pwedeng maraming kumontra dyan. Pero ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng kontrahin, isang bagay na siguradong-sigurado, ay yung mas magiging maganda ang buhay natin kung hahayaan natin ang Diyos ang maghari sa atin. On the other hand, malaki ang mawawala sa atin kung ang gusto natin, ang trip natin, ang gusto ng ibang tao, kahit ng mga nakararaming tao. And worse, kung ang gusto ng demonyo, ang siyang susundin natin sa buhay natin. Walang mangyayaring maganda. Marami pang pangit na mangyayari sa buhay natin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 10, I have come to give life and have this life to the full. Narito ako, naparito para magbigay ng buhay at upang lubusin ang buhay na yan. Hindi katulad ng kalaban, hindi katulad ng devil who only comes to steal, to kill, and destroy. Know those words, who only comes, na paririto lamang ang demonyo upang magbigay ng kapinsalaan sa buhay ng tao. Kaya beware ha, sapagkat kapag ang Diyos ang siyang pinabayaan nating maghari sa atin, He will deposit and deposit and deposit blessings, blessings after blessings sa buhay natin, material and spiritual blessings. Pero kapag ang iba, lalong-lalo na ang diablo, ang siyang pinapaghari natin sa buhay natin, he will withdraw blessings from us hanggang sa madiplit na tayo, hanggang sa maubos na tayo. Saka lamang natin maalala na pinagpalit natin ang Diyos sa demonyo. Kaya wag po tayong mainggit sa iba, sapagkat kapag tayo nanggit, mas na-focus ang ating pansin
Sa meron sila na maaaring wala tayo, pero hindi natin napapansin ang meron tayo na wala sila, na baka nga mas mainam pa kaysa mga bagay na meron sila. Tandaan po natin na kung tayo man ay naiinggit sa iba, tayo rin ay kinainggitan. Hindi lang natin ramdam, hindi lang natin mapaniwalaan sapagkat ang puso natin ay pinaghaharian ng inggit natin kanino man. Kaya alisin natin ang inggit na yan. Huwag tayong mainggit. At huwag din tayong matakot na maging iba. Let us not be afraid to be different. In fact, as Christians, we are supposed to be different. Different in a sense na hindi tayo dapat nagiging katulad ng mundo. Lalo pat kung ang gusto ng mundo ay taliwas na sa kalooban at gusto ni Kristo. Huwag rin po tayong matatakot na malagasan ng miyembro. Lalo pat ito'y bunsod ng paninindigan natin sa kung anong pinakatama, pinakadapat at pinakadapat nating gawin sa buhay na ito. Besides, sa opinion ko, mas nanaisin ko na yung kaunti na lang ang ating bilang, pero quality naman. Tulad ng mga unang Kristiyano na nagsimula ng simbahang ito. Kesa naman kay rami-rami natin. Pero tunay nga ba tayong mga Kristiyano sa salita at sa gawa? Tunay nga bang sa atin ay naghahari ang Diyos? Baka katulad lamang tayo ng mga Pariseo, mga Skriba sa Ebanghelyo na naturingang makadiyos, pero hindi talaga pinaghaharian ng Diyos. Sa gayon, ang laki-laki nang nawala sa kanila dahil si Kristo na nandyan na, kapiling na nila, nakakausap na nila, ay hindi pa rin nila natanggap sa buhay nila. Dahil inahayaan nilang iba ang maghari sa kanilang puso at hindi siya. And so, brothers and sisters, hayaan po natin na laging si Kristo ang maghari sa buhay natin sapagkat kung hindi, napakalaki, as I said, nang mawawala sa atin. Hindi na tayo mapapagbigyan ng Panginoon sa maraming mga blessings, materially and spiritually. Ikukunin pa ng demonyo, naalisin pa ng demonyo, nanakawin pa, isirain pa ng demonyo ang mga blessings na meron na tayo. Wag naman sana, let us not allow this to happen. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung nainggit man ako sa iba'y maipikit ko sana ang aking mga mata at ma-realize ko na ako rin naman ay may biyaya. Ako rin naman ay iyong pinagpapala. Ako rin naman ay mahal mo. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na hindi matakot maging iba. Lalo pat kung ito'y naaayon sa kalooban mo sa mga pagkakataong kinakailangan kong manindigan para sa tama at ito.
Tulungan mo po ako maging mabuting tao sa kabila ng mga pressures, impluensya ng mundo. Panginoon, tulungan mo po akong mas mapalapit sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta bago mo kainggitan ng iba, siguraduhin mong na-appreciate mo ang mga bagay na meron ka. Huwag mo rin ikukumpara, hindi lang ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo sa iba. Dahil baka hindi mo mapansin ang mga magagandang katangian nila. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihan mo alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong bayan ay iyong marapatin ng iyong pangunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang hububog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Sana kaitaasan. sa kaitaasan. Siluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusa ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sangdiwang matata sa puso ko'y ihain. Sa piling mo sa tuwin ako'y ilapit. Iwa mong banal, huwag mong ipagkain. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dulo ng puso. Mag-alay man ako, susuging handog. Sa iyong dambanay, di kalugod-lugod. Pusong nagsisisi, tanging sapat sa'yo. Pusong nagmamahal, pusong lahat sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dulo ng puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, iniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugtan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maporoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Ang Diyos na po sana ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle.